Pinagtabuyan ako sa labas ng sarili naming bahay sa gitna ng malakas na ulan. Ang asawa kong si Eros, hinahawakan ng kamay ng ibang babae habang tinatawag akong isang mapanganib na estranghero. Ang singsing sa aking daliri. Sa pilitang hinubad at itinapon sa putikan, ako si Clarice, ang asawang kinalimutan, minaltrato, ngayon ay handang lumaban para sa katotohanan. Sino nga ba ang tunay na kaaway? At hanggang kailan ako mananatiling anino ng nakaraan? Raj, sino ka? Bakit mo ako hinahawakan? Huwag kang lumapit sa akin. Baka kung ano pa ang gawin mo. Guard, ilabas niyo ang babaeng ito. Ang bawat salitang binitawan ni Eros ay tila mga talim ng balisong na diretsong bumaon sa dibdib ni Clarice. Nanigas siya sa kinalalagyan. Ang kanyang kamay na kanina lamang ay hapos-hapos. Ang nanlalamig na palad ng asawa ay nanatiling nakabitin sa hangin, nanginginig at tila nawalan ng buhay. Ang silid na yon sa ospital na puno ng amoy ng gamot at pag-asa ay biglang naging isang napakalamig na libingan ng kanyang mga pangarap. Ilang segundo pa lamang ang nakalilipas, ang puso ni Clarice ay nagdiriwang sa galak. 3 linggo siyang hindi natulog ng maayos, tanging ang matigas na sahig ng ospital ang naging kanlungan ng kanyang pagod na katawan habang nakaluhod na, nagdarasal sa bawat sandali. Ang kanyang mga tuhod ay namamanhid na at ang kanyang mga mata ay namumula na sa kakaiyak. Ngunit balewala ang lahat ng iyon dahil sa wakas, nagmulat na ang mga mata ng lalaking pinakamamahal niya. Ngunit ang kislap ng pagkilala na inaasahan niya ay napalitan ng puot at takot sa mga mata ni Eros. Dahan-dahang napako ang paningin ni Clarice sa kanyang sariling mga kamay. Hawak-hawak pa rin niya ang isang maliit na rosaryo na kupas na ang kulay. Ang tanging bagay na pinanghawakan niya habang nakikipaglaban si Eros sa kamatayan. Ang sakripisyo niya, ang mga gabing wala siyang ibang kinakain, kundi ang tira-tirang tinapay para lamang hindi iwanan ang tabi nito, ay tila naging abo sa isang iglap. Ang asawang nangako sa kanya ng walang hanggan ay tinitignan siya ngayon na parang isang maruming basahan na dapat itapon sa labas. Hindi pa man nakakahinga si Clarice mula sa unang dagok. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng amoy, mamahaling pabango. Suot ang isang eleganteng pulang damit na tila sumasampal sa kapayakan ng kanyang hitsura. Si Miranda. Eros, oh my God, you're awake! Bulalas ni Miranda. Ang boses nito ay puno ng pekeng pag-aalala na tila isang masamang musika sa pandinig ni Clarice. Ang mga mata ni Eros na kanina ay puno ng puot para kay Clarice ay biglang nagliwanag. Inabot niya ang kamay ni Miranda at hinila ito palapit sa kanya. Sweetheart, salamat at nandito ka. Natatakot ako. May kung sinong babaeng pilit akong hinahawakan. Sino ba siya? Bakit hinahayaan niyo siyang makapasok dito? Ang bawat sweetheart na binibitawan ni Eros para sa ibang babae ay tila isang malakas na sampal na nagpaling sa mukha ni Clarice. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing, ako ang asawa mo. Ako ang legal na asawa mo. Ngunit ang kanyang tinig ay tila nabaon sa ilalim ng dagat ng pighati. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay unting nadudurog, tila isang basong kristal na nahulog sa matigas na semento, nagkapira-piraso at wala ng pagkakataong mabuo pa. Pumasok din ang kanyang biyenan, si Doña Remedios, na ang muka ay puno ng panghahamak. Imbes na yakapin ang naghihirap na manugang ay marahas nitong hinablot ang braso ni Clarice at kinaladkad siya palayo sa kama. Narinig mo ang anak ko, hindi kanya kilala. Isa kang malas sa buhay niya, Clarice. Mula nang pumasok ka sa pamilyang ito, wala nang nangyaring maganda. Umalis ka na bago ko patawagin ang security para kaladkarin ka palabas. Wala kang puwang sa buhay ni Eros ngayon dahil narito na ang tunay na nagmamahal sa kanya.
matalim na bulong ng matanda, na ang bawat salita ay may kasamang lason. Naiwan si Clarice na nakatayo sa gitna ng pasilyo ng ospital matapos siyang itulak palabas. Ang marahas na pagtikom ng pinto ay tila isang dambuhalang pader na tuluyang naghiwalay sa kanyang nakaraan at sa malupit na katotohanan. Nakatitig lamang siya sa puting pader habang ang tunog ng sarili niyang pintig ng puso ay tila isang mabilis na tambol ng kamatayan. Paanong ang isang pag-ibig na binuo ng maraming taon ay kayang burahin ng isang aksidente sa loob lamang ng ilang segundo? Paano niya ipaglalaban ang isang lalaking nakalimot na siya ang mundo nito, habang ang mga kaaway ay nakangiting ninanakaw ang bawat alaala na natitira sa kanila? Ang bawat hakbang ng mga nurse at doktor sa pasilyo ng ospital ay tila mga dagok sa pandinig ni Clarice, ngunit wala siyang planong umalis. Nanatili siyang nakaupo sa malamig na semento sa tabi ng pinto. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pader habang ang kanyang mga binti ay nanginginig sa labis na pagod. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang taon ng pagdurusa, habang iniisip ang kanyang asawa sa loob na kasama ang babaeng nais kumuha sa lahat ng pag-aari nila. Bumukas ang pinto at lumabas si Miranda. Ang tunog ng kanyang matitulis na takong ay tila tumutusok sa katahimikan ng pasilyo. Huminto siya sa harap ni Clarice, tinitignan ang naghihirap na asawa mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay sumusulasok sa ilong ni Clarice, isang masakit na paalala ng agwat ng kanilang kalagayan sa mga sandaling iyon. Hindi ka pa rin ba aalis, Clarice? Tignan mo nga ang sarili mo. You look like a mess. Mukha kang basahan na nakaharang sa dinadaanan ng mga tao. Wika ni Miranda. Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng venom. Nag-angat ng tingin si Clarice. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang pilit na hindi bumabagsak. Bakit mo ito ginagawa, Miranda? Kaibigan kita. Alam mong ako ang asawa ni Eros. Bakit mo kailangang magsinungaling sa kanya? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Miranda. Yumuko siya ng bahagya upang mas mapalapit ang kanyang muka sa mukha ni Clarice. Kaibigan, Clarice, don't be so naive. Sa mundo ni na Eros, walang puwang ang mga katulad mong mahina at walang silbi. Look at him now. He's happy because he thinks I'm his world at hinding-hindi ko hahayaang maalala kanya. You're just a nightmare he finally woke up from. Demonyo ka. Ang tanging naisambit ni Clarice, ang kanyang tinig ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Call me whatever you want, dear. Pero sa paningin ni Eros at ni Doña Remedios, ako ang tagapagligtas at ikaw ang kontrabida. Ako ang legal na kinatawan niya sa kumpanya habang wala siyang malay, at ngayon, ako na rin ang nagmamay-ari ng puso niya. You have nothing left, Clarice. Kahit ang pangalan mo, unti-unti ko nang binubura sa isipan niya. Dagdag pa ni Miranda, bago ito tumayo ng tuwid at inayos ang kanyang buhok. Bago bumalik sa loob ng silid, lumingon muli si Miranda. At isa pa, huwag mo nang tangkaing lumapit sa mga doktor. I've made sure that everyone in this hospital knows who I am. Isang salita ko lang, makakaladkad ka palabas dito na parang asong gala. Naiwang mag-isa si Clarice. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Hindi niya nararamdaman ang sakit ng sugat sa balat dahil ang sugat sa kanyang kaluluwa ay mas malalim at mas mahapdi. Nanatili siyang nakatitig sa maliit na salamin sa pinto ng silid ni Eros. Mula sa labas, nakikita niya kung paano haplusin ni Miranda ang buhok ni Eros, kung paanong ang asawa niya ay ngumingiti sa babaeng nagnanakaw ng kanyang buhay. Ang bawat tawa ni Eros na naririnig niya ng bahagya ay tila isang laso na nauwan-taunting pumapatay sa kanya. Ngunit sa kabila ng sakit, may isang bagay na pumukaw sa atensyon ni Clarice. Nakita niya ang pagpasok ng isang nurse na may dalang tray ng mga gamot. Mabilis na tumayo si Miranda at hinarang ang nurse. Kinuha ang maliit na bote at may palihim na pinalitang tableta bago ito ibigay kay Eros.
Ang bilis ng pagkilos ni Miranda ay halatang sanay sa pandaraya. Ang puso ni Clarice ay mabilis na tumibay sa kaba. Ano ang tabletang yon? Bakit kailangang palitan ni Miranda ang gamot na ibinibigay ng ospital? Sinubukan ni Clarice na sumilip pa ng maigi. Ang kanyang hininga ay huminto habang pinagmamasdan ang bawat galaw sa loob. Nakita niyang ininom ni Eros ang gamot at ilang sandali lang ay tila naging matamlay ang paningin nito at dahan-dahang napahilig ang ulo sa unan. Ang masayang kislap sa mga mata ni Eros kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang blangkong tingin na tila kontrolado ng kung anong kapangyarihan. Napahawak si Clarice sa kanyang dibdib. Ang kanyang hinala ay uwent-unting nagkakaroon ng hugis. Hindi lang basta nakalimot si Eros, may ginagawa si Miranda upang masiguro na mananatili itong lito at malayo sa katotohanan. Sa gitna ng kadiliman ng pasilyo, isang matinding determinasyon ang sumibol sa puso ni Clarice. Hindi niya hahayaang tuluyang malaso ng isipan ng asawa niya. Kahit pa ituring siyang kaaway ng buong mundo, kahit pa ituring siyang basura ng sarili niyang biyenan, kailangang malaman ni Clarice kung ano ang itinatagong sikreto sa likod ng mga tabletang yon. Ngunit paano siya lalaban kung ang kalaro niya ay isang reyna ng kasinungalingan na hawak ang lahat ng baraha? Hindi para sa mga hayop ang pagkaing ito, Clarice. Kaya bakit mo ito ibinibigay sa anak ko? Ang malamig na tinig ni Doña Remedios ay tila isang palasong tumama sa gitna ng dibdib ni Clarice habang hawak-hawak niya ang isang maliit na lalagyan ng mainit na sinigang. Ito ang paboritong ulam ni Eros, ang putahing madalas niyang lutuin noong bago ang aksidente, noong sila ay masaya pa sa loob ng kanilang tahanan. Ginamit ni Clarice ang huli niyang pera para bumili ng pinakasariwang hipon at sampalok sa pag-asang ang pamilyar na lasa ng kanyang luto ay gigising sa natutulog na alaala ng asawa. Ngunit bago pa man niya maihakbang ang kanyang mga paa patungo sa kama ni Eros, hinarang siya ng kanyang biyenan. Sa tabi nito ay nakatayo si Miranda na may nakakalokong ngiti sa mga labi habang pinagmamasdan ang kanyang bawat galaw. Ito lang po ang alam kong makakapagpabalik ng gana ni Eros sa pagkain, Mama. Ilang araw na po siyang hindi kumakain ng maayos. Mahinahong paliwanag ni Clarice, kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig na sa kaba. Mama, wag mo akong tawaging Mama, dahil kailanman ay hindi kita itinuring na anak. At ang basurang pagkaing ito? Maras na hinablot ni Doña Remedios ang lalagyan mula sa kamay ni Clarice. Ang mainit na sabaw ay tumalsik sa mga kamay ni Clarice, nag-iiwan ng mapulang marka at hapdi sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang sakit nang makita niyang binitawan ng matanda ang lalagyan. Ang tunog ng plastik na lalagyan na tumama sa semento ay sinundan ng pagkalat ng sabaw at mga sangkap sa sahig ng pasilyo. Ang halimuyak ng sinigang na puno ng pagmamahal ay humalo sa amoy ng disinfektante sa ospital, isang nasayang na sakripisyo na ngayon ay dumi na lamang sa paningin ng iba. Look at what you did, Clarice. Ang dumi-dumi na ng floor because of your cheap food. Pang-uuyam ni Miranda habang kunwari ay tinatakpan ng kanyang ilong. Eros is a billionaire. Hindi siya kumakain ng mga pagkaing kalye na gawa sa kung saan-saan. Napatitig si Clarice sa mga hipon na nakakalat sa sahig. Ang kanyang mga luha ay pumatak, sumasama sa sabaw na unti-unting lumalamig sa sahig. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid at lumabas si Eros na nakaupo sa isang wheelchair at itinatulak ng isang nurse. Ano ang nangyayari rito? Tanong ni Eros, ang kanyang boses ay puno ng iritasyon. Eros, anak, tignan mo itong babaeng ito. Pilit niyang ipinapakain sa iyo ang maruming luto niya. Mabuti na lang at napigilan ko. Baka mas lalong lumala ang lagay mo. Pagsusumbong ni Doña Remedios, ang boses ay biglang naging malambing at puno ng pagkukunwari. Tumingin si Eros sa sahig, pagkatapos ay kay Clarice na nakayuko at pilit na pinupulot ang mga nakakalat na pagkain sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Walang bakas ng awa sa mga mata ni Eros.
Ang dating mapagmahal na tingin ay napalitan ng isang malalim na pagkadiri. Dapat lang sa kanya yan. Sabi ko na sa inyo, huwag niyo nang papasukin ang babaeng yan dito. She's just a gold digger trying to gain sympathy. Malamig na wika ni Eros. Nars, pakilinis ang kalat na ito. At ikaw, itinuro niya si Clarice. Umalis ka sa harap ko. Your presence is making me sick. Ang bawat salita ni Eros ay tila mga martilyo na dumudurog sa natitirang piraso ng puso ni Clarice. Ang hapdi ng paso sa kanyang kamay ay wala na sa sakit na nararamdaman niya habang pinagmamasdan ng kanyang asawa na muling magpaakay kay Miranda patungo sa hardin ng ospital. Naiwang mag-isa si Clarice sa sahig habang ang mga tao sa pasilyo ay nagbubulungan at pinagtatawanan ang kanyang kalagayan. Walang sino man ang lumapit upang tulungan siya. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, napansin niya ang isang piraso ng papel na nahulog mula sa bulsa ni Miranda nang umalis ito. Dahan-dahang kinuha ni Clarice ang papel. Ito ay isang resibo mula sa isang madilim na botika na may nakasulat na pangalan ng isang gamot na hindi pamilyar sa kanya. Ngunit may nakasulat na babala sa ibaba. Maaring magdulot ng matinding kalituhan at pagkawala ng memorya kung gagamitin ng matagal. Ang kanyang hininga ay bumigat. Ang kanyang hinala ay hindi lamang bunga ng selos o takot. Si Miranda ay iunti-unting pinapatay ang isipan ni Eros sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ngunit habang tinitignan niya ang resibo, naramdaman ni Clarice ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Isang marahas na hawak na nagpalingon sa kanya. Ibigay mo sa akin ang papel na yan, Clarice, kung ayaw mong masaktan. Ang tinig ni Doña Remedios ay puno ng banta at sa likod nito ay dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng uniforme ng security. Hindi kita kailangan. Hindi ka kailanman naging bahagi ng buhay ko. Isa ka lang aninong pilit kumakapit sa akin dahil sa pera ko. Kaya bago ko pa makalimutan na babae ka, umalis ka na sa pamamahay na ito. Ang boses ni Eros ay hindi lamang boses ng isang estranghero. Ito ay boses ng isang hatol na nagtapos sa lahat ng pangarap ni Clarice. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na bulwagan ng mansyon ng mga Santiago. Yakap-yakap ang isang lumang jacket ni Eros. Ang paborito nitong jacket na siya mismo ang nagtahi ng mga punit habang natutulog ito noong mga gabing maayos pa ang lahat. Sa loob ng 3 linggo ng koma ni Eros, ang jacket na ito ang tanging kayakap ni Clarice sa mga gabi ng pangungulila. Ang amoy nito ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa na muling babalik ang kaniyang asawa. Ngunit ngayon, ang asawang yon ang mismong nag-uutos sa mga security guard na kaladkarin siya palabas. Eros, pakiusap. Kahit wag mo na akong kilalanin bilang asawa, hayaan mo lang akong alagaan ka. Nakita ko si Miranda. Eros, may nilalagay siyang gamot sa... Hindi na natapos ni Clarice ang kaniyang sasabihin nang isang malakas na sampal ang dumapos sa kaniyang pisngi. Hindi si Eros ang sumampal sa kanya kundi si Miranda. How dare you? Pagkatapos mong magnakaw, magsisinungaling ka pa? Eros, look! Tignan mo ang laman ng bag niya. Marahas na binuhos ni Miranda ang luma at kupas na bag ni Clarice sa sahig. Mula sa loob ng bag, kasama ng ilang piraso ng damit at ang kanyang maliit na lalagyan ng barya, ay lumabas ang isang nagniningning na diamond necklace. Ang kwintas na yon ay pagmamay-ari ni Doña Remedios. Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Alam niyang itinanim iyon ni Miranda nang hindi niya napapansin. Magnanakaw. Guard, itapon ang babaeng yan sa labas. Ngayon din. Sigaw ni Doña Remedios. Ang kaniyang tinig ay puno ng puot at tagumpay. Ang mga kamay ng mga gwardiya ay naging malupit. Hinila nila si Clarice sa magkabilang braso. Tila siya isang kriminal na walang dangal. Ang jacket na hawak niya ay nahulog sa sahig, natapakan ng matitigas na sapatos ng mga lalaki hanggang sa marumihan ang banat na tela nito. Tumingin si Clarice kay Eros, naghahanap ng kahit isang kislap ng pag-aalinlangan, ngunit tinalikuran lamang siya nito
habang inaalalayan si Miranda. Ibinuka ang malaking pintuan ng mansyon at doon ay sumalubong ang bagsak ng malakas na ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang paghihinagpis, madilim at walang bakas ng bituin. Marahas na itinulak si Clarice palabas, dahilan upang bumagsak ang kaniyang katawan sa basang semento ng kalsada. Ang tunog ng pagsasara ng malaking gate ay tila huling hininga ng kaniyang nakaraan. Nakaluhod si Clarice sa gitna ng kalsada. Ang malamig na tubig ay uunti-unting bumababad sa kanyang manipis na damit. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Wala siyang marinig, kundi ang ugong ng hangin at ang sarili niyang mahihina at gumaralgal na hikbi. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig habang pilit niyang pinupulot ang kaniyang mga gamit na nagkalat sa putikan. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, at ang lalaking pinag-alayan niya ng buhay ay itinuturing siyang kaaway. Ang kanyang puso ay hindi lamang nadurog. Ito ay tila naging abo na inanod na ng baha. Napatingin siya sa kanyang kaliwang kamay, sa singsing na pilit kinuha ni Miranda kanina, ngunit hindi nito nakuha dahil sa sobrang higpit ng pagkakapit ni Clarice. Hanggang kailan mo ako susubukin, Panginoon? Mahinang bulong niya, ang kaniyang paningin ay nagsisimula ng lumabo. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila bumibigat. Ang lamig ay unti-unting nanunuot sa kanyang mga buto. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napikit. Ang huling nakita niya ay ang liwanag ng isang sasakyan na humihinto sa kanyang harapan at ang boses ng isang babaeng tumatawag sa kanyang pangalan. Clarice! Diyos ko, Clarice! Ito ang boses ni Carmen, ang tanging kaibigan na hindi tumalikod sa kanya. Ngunit bago pa man niya maisagot ang tawag nito, tuluyan ng nilamon ng kadiliman ang kaniyang kamalayan. Ang huling nararamdaman niya ay ang init ng mga braso ni Carmen na yumayakap sa kanya sa gitna ng malupit na unos. Paanong ang isang babaeng nagbigay ng lahat ay naging isang pulubing walang pangalan sa loob lamang ng isang gabi? At ano ang gagawin ni Clarice kapag nalaman niyang ang bagyong ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking laban? Wala ka nang babalikan doon, Clarice. Pinatay na nila ang babaeng kilala mo sa loob ng mansyong yon. Kaya pakiusap, huwag mo nang saktan ang sarili mo. Ang boses ni Carmen ay puno ng pait at pagmamahal habang dahan-dahan niyang binibihisan ng benda ang kamay ni Clarice. Ang silid na kinalalagyan nila ngayon ay maliit. May amoy ng sabon at tuyong labada, malayo sa karangyaan ng kwartong tinulugan ni Clarice sa loob ng 3 taon. Ang bawat hapdi ng gamot na dumidikit sa kanyang mga sugat ay tila paalala ng kanyang kawalan. Kawalan ng asawa, kawalan ng tahanan, at kawalan ng dangal sa paningin ng mundo. Nakatitig lamang si Clarice sa kisameng may mga mantsa ng lumang ulan. Ang kanyang katawan ay tila isang hungkag na sisidlan. Wala siyang maramdamang gutom o pagod, kundi isang malalim na kawalan na tila humihigop sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga daliri na dati ay malambot at laging nakahawak sa mga kamay ni Eros, ngayon ay puno ng gasgas at paltos mula sa marahas na pagkakadapa sa semento at sa mainit na sabaw na tumalsik sa kanya. Salamat, Carmen. Kung hindi dahil sa iyo, baka hinahakot na ako ng baha sa kung saang kanal ngayon. Mahinang sagot ni Clarice. Ang kaniyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahawi ng hangin. Hindi kita pababayaan, Clarice. Pero kailangan nating kumilos. Hindi sapat ang umiyak lang dito. Wika ni Carmen habang iniaabot ang isang baso ng tubig. Dito ka muna sa tiyangge ko. Magtulungan tayo sa paglalaba at pagpaplansa. Maliit lang ang kita, pero sapat na para hindi tayo magutom. At doon nagsimula ang bagong buhay ni Clarice, isang buhay na malayo sa kislap ng mga diamante at mga formal na hapunan. Ang kaniyang mga araw ay napuno ng tunog ng tubig na bumubuhos sa mga balde at ang amoy ng matapang na sabon na
unti-unting pumapawi sa bango ng kanyang nakaraan. Sa bawat kuskos niya sa mga maruruming damit ng ibang tao, tila sinusubukan din niyang burahin ang sakit na nakaukit sa kanyang puso. Ngunit sa tuwing makikita niya ang kanyang singsing sa kasal, na ngayon ay nakatago na sa isang maliit na tela, muling bumabalik ang mukha ni Eros, ang kanyang galit, ang kanyang pandidiri. Isang hapon, habang abala si Clarice sa pag-aayos ng mga tumpok ng damit sa harap ng tiyangge, isang lalaking nakasuot ng kupas na jacket at may malalim na mga mata ang lumapit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniabot niya ang isang plastik ng mga labada. Agad na nanigas si Clarice. Ang mukhang iyon, kahit puno na ng balbas at tila tumanda ng 10 taon, ay hinding-hindi niya malilimutan. Dr. Victoriano? Pabulong na tanong ni Clarice. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Ang lalaki ay nagulat at tila gustong tumakbo palayo, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Clarice sa braso. Ito ang doktor na unang tumingin kay Eros matapos ang aksidente. Ang doktor na bigla na lamang nawala at binalitang nag-resign dahil sa isang maling medical na desisyon. Huwag po kayong matakot. Ako ito. Si Clarice, ang asawa ni Eros Santiago. Pagsusumamo niya. Napatingin ang doktor sa paligid, tila natatakot na may nakamasid sa kanila. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng maliit na tiyangge ni Carmen. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay puno ng pagsisisi at matinding takot. Patawarin mo ako, Ma'am Clarice. Wala akong nagawa. Binantaan nila ang buhay ng pamilya ko. Si Miranda. Siya ang may gawa ng lahat. Bulong ng doktor habang nakayuko. Ano ang ibig ninyong sabihin? Ano ang totoong lagay ni Eros? Tanong ni Clarice, ang kaniyang buong katawan ay tila nag-aapoy sa pagnanais na malaman ang katotohanan. Tumingin sa kanya ang doktor. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Hindi totoong nawala ang lahat ng alaala ni Eros dahil sa aksidente lamang, Clarice. Ang aksidente ay nagdulot ng trauma, oo. Pero ang dahilan kung bakit hindi kanya makilala at kung bakit siya nagiging agresibo sa'yo ay dahil sa mga gamot na ibinibigay sa kanya. Pinapatay ng mga gamot na yon ang kanyang kakayahang makaalala. Miranda is systematically erasing his past, making him a puppet of her own lies. Nanlamig ang buong pagkatao ni Clarice. Ang bawat hapdi na naranasan niya sa kamay ni Eros, ang bawat salitang mapait, ay hindi dahil sa ayaw na siya ng asawa niya, kundi dahil nilalaso ng isipan nito. Mababawi pa ba ang alaala niya, Doc? Tanong ni Clarice. Ang kanyang tinig ay puno ng bagong pag-asa na humalo sa matinding puot para kay Miranda. Tumango ng bahagya ang doktor, ngunit ang kaniyang susunod na sinabi ay tila isang babala ng kamatayan. Mababawi pa, pero kailangan nating ihinto ang gamot na yon bago maging permanente ang pinsala sa utak niya. Ngunit mag-ingat ka, Clarice. Hindi lang memorya ni Eros ang itinatago ni Miranda. May mas malalim pang dahilan kung bakit kailangan niyang kontrolin ang asawa mo. Isang dahilan na magpapabagsak sa buong pamilya, Santiago, kapag nalaman mo. Sino ang tunay na kalaban ni Clarice sa likod ng mga gamot na yon? At anong sikreto ang nakatago sa nakaraan ni Miranda na kayang sirain ang lahat ng kaniyang pinaghirapan? Hindi lang alaala ang ninanakaw nila sa kanya, kundi ang mismong buhay niya. Ang bawat tabletang iniinom ni Eros ay isang hakbang patungo sa kaniyang libingan. Ang boses ni Dr. Victoriano ay tila isang sumpa na nagpabigat sa hangin sa loob ng maliit na tiyangge ni Carmen. Nakatitig si Clarice sa mga lumang dokumentong inilatag ng doktor sa ibabaw ng lamesang gawa sa kahoy. Ang mga papel ay may mga mantsa ng amag at alikabok, ngunit ang mga nakasulat doon ay malinaw. Mga orihinal na resulta ng pagsusuri kay Eros bago ito pakialaman ng mga tauhan ni Miranda. Ang bawat guhit ng ballpen sa papel na yon ay tila mga bakas ng dugo ng kaniyang asawa na unti-unting inuubos ng kasakiman.
Sa kabila ng takot na nanunuot sa kaniyang mga buto, naramdaman ni Clarice ang isang matinding alab sa kaniyang dibdib. Hindi na ito tungkol sa kaniyang sariling sakit. Ito ay tungkol sa pagsagip sa lalaking kinalimutan man siya, ay nananatiling kaniyang buhay. Kasama si Carmen, nagpasya silang pasukin ang abandonadong klinika kung saan itinatago ang mga pisikal na ebidensya ng pandaraya ni Miranda. Isang lugar na ngayon ay tila isang libingan ng mga lihim. Ang gabi ay balot ng kadiliman nang makarating sila sa lumang gusali. Ang amoy ng bulok na kahoy at stagnant na tubig ay sumalubong sa kanila, kasabay ng tunog ng hangin na humahampas sa mga kinakalawang na bintana. Ang bawat hakbang ni Clarice sa madilim na pasilyo ay tila isang paghamon sa kamatayan. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibay sa kaba. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang hawak ang isang maliit na flashlight na ang liwanag ay tila kinakain ng nakapaligid na anino. Clarice, bilisan natin. Parang may nararamdaman akong hindi maganda. Bulong ni Carmen, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Nang makarating sila sa silid ng mga records, marahas na hinanap ni Clarice ang folder na may pangalan ni Eros. Ang tunog ng mga papel na kinakaluskos ay tila isang malakas na ingay sa gitna ng nakabibinging katahimikan. At doon, sa ilalim ng mga tumpok ng lumang file, nakita niya ang isang maliit na bote ng gamot na may tatak ng kumpanyang pagmamay-ari ni Miranda. Hindi ito gamot para sa memorya. Ito ay isang matapang na sedative na ipinagbabawal na sa merkado dahil sa panganib nito sa puso. Ngunit bago pa man nila maisilid ang ebidensya sa kanilang bag, ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng mabibigat na sapatos na naglalakad sa pasilyo. Ang liwanag ng isang malakas na searchlight ay tumama sa pinto ng silid at ang boses ng isang lalaki ay umalingaw-ngaw. Siguraduhin ninyong walang makakalabas ng buhay dito. Utos ni Ma'am Miranda, linisin ang lahat ng bakas. Napatigil ang paghinga ni Clarice. Ang kanyang buong katawan ay tila naging bato sa takot. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod habang mabilis silang nagtago ni Carmen sa ilalim ng isang malaking lamesa. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habang buhay na paghihirap. Naririnig niya ang pagpihit ng kandado ng pinto, ang marahas na pagbukas nito, at ang liwanag na dumadaan. Sa tapat ng kanilang pinagtataguan, ang amoy ng sigarilyo ng mga lalaki ay humalo sa alikabok ng silid. Isang amoy ng panganib na tila sumasakal sa kanya. Sa isang pagkakataon, nang lumingon ang mga lalaki sa kabilang bahagi ng silid, mabilis na hinila ni Clarice si Carmen patungo sa maliit na bintana sa likod. Ang kanyang mga daliri ay nagasgas sa magaspang na hamba ng bintana, ngunit wala siyang naramdamang sakit. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Eros at ang pangakong hindi niya ito pababayaan. Sa gitna ng dilim, nagawa nilang tumalon palabas at tumakbo ng walang lilingon hanggang sa mawala ang ingay ng kanilang mga humahabol. Nakahinga lamang sila nang maluwag nang makarating sa isang ligtas na distansya. Ang kaniyang mga tuhod ay nanginig at dahan-dahan siyang napaupo sa lupa, yakap-yakap ang bag na naglalaman ng katotohanan. Ngunit ang kaniyang panandaliang relief ay naputol nang biglang tumunog ang cellphone ni Carmen. Isang hindi kilalang numero ang nakasulat sa screen. Nang sagutin ni Carmen ang tawag, ang kaniyang mukha ay biglang namutla. Ano? Kailan pa? Opo. Sige po. Anong nangyari, Carmen? Tanong ni Clarice. Ang kaniyang kaba ay muling bumalik. Mas matindi kaysa kanina. Tumingin sa kanya si Carmen. Ang mga mata nito ay puno ng takot at pag-aalala. Clarice, galing sa mansyon, ang katulong na nakakausap ko doon. Sabi niya, isinugod daw uli si Eros sa ospital. Inatake daw ng seizures at hindi na makahinga. Sabi ng doktor ni Miranda, kritikal na daw ang lagay niya at baka hindi na umabot sa umaga. Ang mundo ni Clarice ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang bag na hawak niya ay nalaglag sa lupa, kasabay ng kanyang pag-asa na tila muling nadudurog. Sa gitna ng gabi,
Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang tanong na tila sumasaksak sa kaniyang puso. Huli na ba ang lahat? Huli na ba ang kaniyang pagdating para iligtas ang lalaking kahit kinalimutan siya ay siyang tanging dahilan ng kaniyang bawat hininga? Paanong ang katotohanang hawak niya ay magsisilbing lunas kung ang puso ni Eros ay unti-unti nang tumitigil sa pagtibok? Hindi ako pwedeng maupo na lamang dito habang unti-unti nilang pinapatay ang asawa ko sa harap ng buong mundo. Kung kailangang pasukin ko ang impyerno para iligtas siya, gagawin ko. Ang tinig ni Clarice ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan habang tinitignan niya ang kaniyang sarili sa harap ng maliit at may lamat na salamin sa bahay ni Carmen. Ang suot niyang puting uniforme ng isang nurse ay tila isang baluti na magtatago sa kaniyang tunay na pagkakakilanlan. Ang kaniyang mahabang buhok na dati ay hinahayaan niyang nakalaylay ay mahigpit na nakapusod at ang kalahati ng kaniyang muka ay natatakpan ng isang asul na surgical mask. Tanging ang kanyang mga mata na lamang. Ang mga matang dati ay puno ng kislap ng pag-ibig, ngunit ngayon ay balot ng pighati at determinasyon. Ang nananatiling saksi sa kanyang tunay na katauhan. Sa tulong ni Carmen at ng mga koneksyon nito sa ahensya ng mga caregiver, nagawa ni Clarice na makapasok muli sa mansyon ng mga Santiago bilang kapalit ng nurse na nagbitiw dahil sa takot kay Miranda. Ang bawat hakbang niya patungo sa malaking gate ng mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kaniyang puso ay bumibilis ang pagtibok. Ang tunog nito ay tila isang mabilis na tambol na nagbababala ng panganib sa bawat pintig. Ang amoy ng mga bulaklak sa hardin na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ngayon ay tila amoy ng mga patay na alaala. Pagpasok niya sa loob, ang lamig ng aircon ay agad na gumapang sa kanyang balat. Ngunit ang mas matinding lamig ay nanggagaling sa atmosfera ng bahay na dati niyang tinawag na tahanan. Ang mga dating kasambahay na nakasabay niya sa trabaho ay hindi siya nakikilala dahil ang kanilang mga mata ay nakayuko, takot na gumawa ng kahit anong pagkakamali sa ilalim ng bagong pamamahala ni Miranda. Ikaw ba ang bagong ipinadala ng ahensya? Ang bagal mo namang kumilos. Siguraduhin mong alam mo ang ginagawa mo dahil kung hindi, baka hindi mo magustuhan ang bagsak mo. Ang matalim na boses ni Miranda ay umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan. Yumuko si Clarice ng malalim, pilit na itinatago ang kaniyang panginginig. Opo, ma'am. Pasensya na po. Mahina niyang sagot. Binabago ang tono ng kanyang boses upang hindi ito maging pamilyar. Doon ang kwarto ni Eros. Huwag kang makikipag-usap sa kanya kung hindi kailangan. Ang trabaho mo lang ay ibigay ang mga gamot na iniwan ko sa ibabaw ng lamesa at siguraduhin hindi siya nagigising ng matagal. Do you understand? Dagdag ni Miranda habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. Ang tunog ng kanyang matutulis na sapatos ay tila mga kagat ng ahas sa katahimikan ng bulwagan. Opo, ma'am. Sagot ni Clarice. Ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad sa tindi ng kaniyang pagtitimpi. Nang makapasok siya sa silid ni Eros, ang kaniyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Doon, sa gitna ng malawak at marangyang kama, nakahiga ang lalaking pinakamamahal niya. Ngunit hindi na ito ang Eros na kaniyang nakilala. Ang kaniyang mukha ay maputla. Ang kaniyang mga pisngi ay humuhubog na sa kaniyang mga buto. At ang kaniyang paghinga ay mababaw at tila pinipilit. Ang tunog ng makinang nagbabantay sa kaniyang pintig ay tila isang malungkot na awit ng pamamaalam. Dahan-dahang lumapit si Clarice. Ang kaniyang kamay ay nanginginig habang iniabot niya ang palad ni Eros. Ang balat nito ay malamig. Malayo sa init na dati niyang nararamdaman sa tuwing magkahawak kamay silang nanonood ng bituin. Isang tahimik na luha ang pumatak mula sa mga mata ni Clarice, nababasa ang kaniyang maskara, ngunit agad niya itong pinunasan nang marinig niya ang pagbukas muli ng pinto.
Si Miranda ay nakatayo sa may pintuan. Ang kaniyang mga mata ay nakapikit ng bahagya habang pinagmamasdan ang bawat galaw ni Clarice. Ang kaniyang tingin ay tila isang laser na sumusuri sa bawat hibla ng pagkatao ng bagong nurse. Bakit ka umiiyak? At bakit mo hawak ang kamay niya ng ganyan? I hired you to be a nurse, not a mourner. Malamig na wika ni Miranda habang dahan-dahang lumalapit. Mabilis na kumilos si Clarice at kinuha ang thermometer. Chine-check ko lang po ang pulso niya, ma'am. Mukhang masyadong mababa ang kaniyang temperatura. Sagot niya. Pilit na pinatitibay ang kaniyang boses. Huminto si Miranda sa tapat mismo ni Clarice. Ang distansya nila ay sapat na upang maramdaman ni Clarice ang init ng hininga ng kanyang kaaway. Tumingin si Miranda nang diretso sa mga mata ni Clarice. Isang matagal at nakabibinging katahimikan ang namayani sa silid, kung saan tanging ang mahinang huni ng aircon ang maririnig. May kakaiba sa'yo, bulong ni Miranda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusubukang basahin ang anino sa likod ng maskara ni Clarice. Ang mga mata mo, parang nakita ko na ang mga matang iyan. Familiar na familiar sila sa akin. Napatigil ang paghinga ni Clarice. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Ang bawat segundo ay tila isang habang buhay na paghihintay sa kanyang pagkabuko. Dahan-dahang itinaas ni Miranda ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay papalapit na sa gilid ng maskara ni Clarice. Handang hubarin ang huling proteksyon ng kaniyang lihim. Sino ka ba talaga? Tanong ni Miranda. Ang kaniyang boses ay puno ng hinala at panganib. Ang mga daliri ni Miranda ay malapit na sa gilid ng maskara ni Clarice. Ang bawat segundo ay tila isang dambuhalang bitak sa kaniyang katahimikan. Ang tibok ng puso ni Clarice ay naririnig na niya sa sarili niyang pandinig, mabilis at marahas, na parang ibong pilit na kumakawala sa hawla. Ngunit bago pa man mahawakan ni Miranda ang tela, isang malakas na tunog ang bumasag sa tensyon ng silid. Ang monitor ng puso ni Eros ay biglang nag-ingay. Isang mabilis at paos na tunog na nagpapahiwatig ng bigla ang pagbaba ng kaniyang heart rate. Eros! Sigaw ni Miranda, ang kaniyang atensyon ay agad na nalipat sa kama. Binitawan niya si Clarice at mabilis na lumapit sa asawa. Nurse, gawin mo ang trabaho mo? Ano bang nangyayari sa kanya? Agad na nakahinga ng maluwag si Clarice. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nanginginig, ay mabilis na kumilos. Kinuha niya ang oxygen mask at inilagay ito sa mukha ni Eros. Ang kanyang mga mata ay hindi maialis sa mukha ng lalaking mahal niya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Clarice ang mga mata ni Eros na unti-unting bumukas, puno ng pagkalito, sakit, at isang anino ng pagkilala na pilit na inilalaban sa laso ng gamot. Sino? Sino ka? Bulong ni Eros, ang kanyang boses ay paos at basag. Naramdaman ni Clarice ang kanyang lalamunan na naiipit ng matinding emosyon. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing, ako ito, ang asawa mo. Ngunit alam niyang anumang maling galaw ay maglalagay sa kanilang dalawa sa kapahamakan. Nurse lamang po ako, sir. Huwag po kayong masyadong gumalaw. Sagot ni Clarice, pinipilit na maging matatag ang boses kahit ang kanyang puso ay nadudurog na sa bawat pagtingin ni Eros. Sa isang pagkakataon, nang abala si Miranda sa pagtawag sa doktor sa kabilang kwarto, isang kamay ang mabilis na humawak sa braso ni Clarice. Iyon ay si Eros. Ang kaniyang hawak ay mahina, ngunit puno ng pagnanais na kumapit. Tinitigan siya ni Eros sa mata. Isang titig na matagal na hindi niya nakita. Isang titig na tila tumatagos sa kaniyang maskara at maskara ng kaniyang pagkatao. Bakit? Bakit ang lungkot ng mga mata mo? Tanong ni Eros. Ang kaniyang boses ay tila isang bulong ng hangin. Ang tanong na yon ay sumampal sa kaluluwa ni Clarice. Ang kaniyang mga mata na dati ay puno ng saya ay naging saksi sa lahat ng pagdurusa. At ngayon, ang kaniyang asawa ang mismong nakapansin noon.
Bago pa man makasagot si Clarice, isang mainit na luha ang pumatak mula sa kaniyang mga mata, tumagos sa kaniyang maskara at dumapo sa balat ng kamay ni Eros. Ang init ng luhang iyon ay tila isang boltahe ng kuryente na dumaloy sa katawan ni Eros. Ang kaniyang mga mata ay biglang nanlaki, tila may isang alaala na pilit na bumabangon mula sa malalim at madilim na hukay. Clarice? Bulong nito, isang pangalang nabuo sa kanyang isipan na hindi man lang niya maintindihan kung bakit. Bago pa man makapagpatuloy ang pag-uusap, bumalik si Miranda sa silid. Ang kaniyang mukha ay puno ng matinding galit habang tinitignan ang nurse na malapit sa kaniyang asawa. "Lumayo ka sa kanya!" sigaw ni Miranda. Marahas niyang tinulak si Clarice dahilan upang ito ay mapaatras at tumama sa isang side table. Ang tray ng mga gamot sa ibabaw nito ay tumumba, nagkalat sa sahig at ang mga basag na bote ay nag-iwan ng mga matatalim na piraso. "Nurse, lumabas ka na! Hindi mo kailangang magtagal dito," utos ni Miranda habang mabilis na inilalayo si Eros sa direksyon ni Clarice. "At ikaw, Eros, huwag kang makikinig sa mga babaeng ito. Ako lang ang nagmamahal sa iyo. Ako lang ang dapat mong pagkatiwalaan." Lumabas si Clarice sa silid na yon. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa galit at pag-asa. Alam na niya ngayon, ang gamot ay hindi pa permanenteng nakakasira sa isipan ni Eros. May natitira pa sa kanyang asawa. May pag-asa pa na mabawi ang lahat. Sa bawat hakbang niya palayo sa silid, binuo niya sa kanyang isipan ang susunod na plano. Kung kailangang maging anino siya sa loob ng sarili niyang bahay upang iligtas ang kanyang asawa, gagawin niya. Ngunit habang naglalakad sa pasilyo, isang anino ang humarang sa kanyang dadaanan. Iyon ay si Doña Remedios, ang kanyang biyenan, na may hawak na isang basong tubig na may kakaibang kulay. "Hindi ka pa rin ba aalis? Ang tigas ng mukha mo," wika ng matanda. "Uminom ka muna nito bago ka umalis. Mukha kang stress. Huwag mong sabihing hindi mo matatanggap ang pagtrato ko sa'yo." Nanginig ang mga kamay ni Clarice. Ang basong yon, ito ang parehong kulay ng gamot na nakita niyang ipinainom ni Miranda kay Eros. Ano ang kanyang gagawin? Ang baso sa kamay ni Doña Remedios ay tila isang nakamamatay na banta. Ang tubig sa loob nito ay hindi malinaw. Ito ay may bahagyang kulay na madilaw. Isang kulay na pamilyar kay Clarice dahil iyon ang kulay ng mga tabletang nakita niyang ipinainom kay Eros. Nanuyo ang lalamunan ni Clarice. Ang bawat hininga niya ay tila isang mahirap na gawain habang nakatingin sa basong inaalok ng biyenan. "Bakit po, Doña Remedios? Hindi po ako nauuhaw," tugon ni Clarice. Pilit na pinatitibay ang boses kahit ang kaniyang mga tuhod ay nanginginig na sa tindi ng kaniyang pangamba. "Uminom ka," utos ng matanda. Ang mga mata nito ay puno ng malamig na awtoridad. "Itinuturing ko na itong pasasalamat dahil sa pag-aalaga mo sa anak ko. Huwag kang bastos." Alam ni Clarice na hindi siya makakatanggi nang hindi nagdudulot ng eksena na magbubunyag sa kanyang pagkakakilanlan. Dahan-dahan niyang kinuha ang baso. Ramdam niya ang titig ni Miranda na nakadungaw mula sa pintuan ng kwarto ni Eros, naghihintay na makita siyang uminom ng lason. Sa isang mabilis na pagkilos, kunwari ay itinapat niya ang baso sa kaniyang bibig. Ngunit bago pa man dumapo ang likido sa kaniyang dila, sinadya niyang ibunggo ang kaniyang siko sa pader. Dahilan upang matapon ang laman ng baso sa kaniyang uniforme at sa sahig. "Nako, patawad po, Doña Remedios. Hindi ko po sinasadya." Paghingi ng paumanhin ni Clarice habang mabilis na lumuhod upang punasan ang nabasa. "Ang clumsy mo talaga," bulyaw ni Doña Remedios habang nakatingin sa basang uniforme ni Clarice na tila nandidiri. "Umalis ka na sa harap ko at magpalit ng damit. Huwag na huwag kang babalik sa kwarto ni Eros hanggat hindi ka nakakapag-ayos ng sarili mo." Tumayo si Clarice
at mabilis na naglakad patungo sa silid ng mga kasambahay. Ngunit pagpasok niya, hindi siya nagpalit ng damit. Sa halip, ang kaniyang mga mata ay nanlaki sa nakita sa loob ng silid. Ang kaniyang maliit na bag na pinagtataguan ng mga ebidensya ay nakabukas at ang mga dokumentong kinuha nila ni Carmen ay nakakalat sa sahig. Naramdaman ni Clarice ang pagtaas ng kaniyang balahibo. May nakapasok sa silid. Hindi pa siya nakaka-recover mula sa pagkagulat nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Miranda kasama ang 2 gwardiya. Ang ngiti ni Miranda ay hindi na pang-espesyal na pagkukunwari. Ito ay nangiti ng isang taong nakuha na ang kaniyang hinahangad na biktima. Akala mo ba ay hindi ko malalaman na ikaw si Clarice? Wika ni Miranda habang pinupulot ang isa sa mga dokumentong nakakalat. Ang galing ng pagpapanggap mo, pero ang mga mata mo, hinding-hindi ko makakalimutan ang mga matang iyon na puno ng pagmamakaawa noong gabing itinapon ka namin sa ulan. Ano ang gagawin mo sa akin, Miranda? Tanong ni Clarice. Ang kanyang boses ay punong-puno ng tapang na kahit siya ay nagulat. Hindi ko na kailangang magdumi ng kamay, tugon ni Miranda habang naglalakad palapit sa kanya. Ang mga gwardyang ito ang magdadala sa iyo sa isang lugar kung saan walang makakahanap sa iyo. At habang nasa malayo ka, sisiguraduhin kong hindi na magigising si Eros. O kung magising man siya, wala na siyang maalalang Clarice dahil tuluyan ko na siyang papakainin ng lason hanggang sa mawala ang kaniyang katinuan. Mabilis na hinawakan ni Miranda ang kaniyang cellphone at tumawag sa isang hindi kilalang tao. Simulan na ninyo. Ilabas niyo siya rito. At siguraduhin ninyong sa pagbalik ng mga lalaki ko, wala na ang nurse na ito sa loob ng mansyon. Hinablot ni Miranda ang buhok ni Clarice at itinulak ito patungo sa 2 gwardiya. Ang bawat paghawak ng mga lalaki sa kanya ay nagpapaalab sa kanyang determinasyon. Sa sandaling madala siya sa labas, wala na siyang magagawa para kay Eros. Ngunit habang kinakaladkad siya patungo sa likod ng mansyon, napansin ni Clarice ang isang maliit na bote ng pabango na nakapatong sa mesa ng isa sa mga gwardiya. Dahil sa lakas ng kaniyang loob, bago pa man siya maipasok sa sasakyan, kinuha ni Clarice ang bote at ibinato ito ng malakas sa sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin at ang matapang na amoy ng pabango ay nagdulot ng gulo. Sa gitna ng pagkataranta ng mga gwardiya, mabilis na kumilos si Clarice. Ginamit niya ang bawat lakas na natitira sa kanya upang makawala sa hawak ng isa. At sa isang iglap, siya ay tumakbo patungo sa madilim na kagubatan sa likod ng mansyon. Naririnig niya ang sigaw ni Miranda at ang tunog ng mga yabag na humahabol sa kanya. Ang bawat sanga ng puno ay humahampas sa kaniyang mukha at ang mga tinik ay humihila sa kaniyang balat, ngunit hindi siya tumigil. Alam niya na ang kaniyang buhay ang tanging pag-asa ni Eros. Ngunit habang siya ay tumatakbo, naramdaman niya ang init ng isang bagay sa kaniyang balikat. Isang matalim na sakit ang dumaloy sa kaniyang katawan. Binaril siya o tinamaan ng kung anong matalim na bagay. Ang kaniyang paningin ay nagsisimula ng dumilim at ang boses ni Miranda ay tila lumalayo na habang siya ay bumabagsak sa malalim na bangin ng kagubatan. Sino ang magliligtas kay Clarice kung ang kaniyang buong mundo ay tila gumuguho na sa ilalim ng mga paa ng kaniyang kaaway? Ang sakit sa kaniyang balikat ay tila isang nagbabagang bakal na tumutusok sa kaniyang laman. Bawat hininga ni Clarice ay may kasamang malalim na daing, ngunit hindi siya tumigil sa paggapang sa ilalim ng mga makakapal na halaman sa kagubatan. Ang kaniyang uniforme ay basang-basa na ng sarili niyang dugo na unti-unting nagpapadilim sa kulay ng kaniyang damit. Sa gitna ng kaniyang paghihingalo, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang imahe ng mukha ni Eros. Hindi siya pwedeng mamatay dito. Hindi kung ang asawa niya ay nasa loob ng mansyong yon, nilalason at unti-unting pinapatay. Sa kabilang banda ng mansyon, hindi alam ni Miranda na ang kaniyang plano
ay nagdulot ng isang malaking pagkakamali. Ang apoy na kanyang sinindihan sa bodega ng mga lumang kagamitan upang pagtakpan ang pagkawala ni Clarice ay mabilis na kumalat. Ang mga tuyong kahoy at mga kemikal na nakaimbak doon ay nagsilbing gasolina sa isang dambuhalang apoy na mabilis na nilamon ang silangang bahagi ng mansyon. Ang usok ay nagsimulang pumasok sa bawat silid. Si Eros, na nasa loob ng kanyang silid, ay nagising sa gitna ng matinding pag-ubo. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa epekto ng gamot, ngunit sa kanyang pandinig, ang ingay ng apoy at ang pagbagsak ng mga kisame ay tila isang malakas na tawag ng panganib. "Miranda, nasaan ka?" Sigaw ni Eros, ngunit walang sumasagot. Ang mga katulong ay nagtatakbuhan na palabas. Nililigtas ang kanilang mga sarili. Si Eros na mahina pa ang katawan ay pilit na bumangon mula sa kama. Sa gitna ng makapal na usok, ang kaniyang isipan ay biglang naging matalas. Ang bawat bahagi ng kaniyang nakaraan ay tila nagkakaroon ng hugis sa gitna ng apoy. Ang mukha ni Clarice, ang babaeng may malulungkot na mga mata na nakita niya kanina, ay biglang naging malinaw. Clarice, bulong niya. Ang pangalang yon ay hindi lamang isang tunog. Ito ay isang buong buhay na puno ng pagmamahalan, hirap, at sakripisyo. Ang bawat piraso ng alaala ay bumalik. Ang araw ng kanilang kasal, ang kanilang unang tahanan, ang mga pangakong binitiwan nila sa harap ng altar. Ang lahat ng pandaraya ni Miranda ay tila naglaho na parang usok. Samantala, si Clarice, na nakarating na sa gilid ng mansyon, ay natigilan nang makita ang malaking apoy. Ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. "Eros!" Sigaw niya, at sa kabila ng kaniyang sugat, tumakbo siya patungo sa nag-aapoy na gusali. Hindi niya inalintana ang init na sumasampal sa kanyang mukha. Pinasok niya ang pintong puno ng apoy. Ang kanyang mga kamay ay protektado ng kanyang punit-punit na damit. Nang makarating siya sa silid ni Eros, nakita niya ang asawang nakalugmok sa sahig, sinusubukang huminga sa gitna ng makapal na itim na usok. "Eros!" Sigaw ni Clarice habang pilit na hinihila ang asawa patayo. Tumingin si Eros sa kanya. Ang mga mata ni Eros ay hindi na puno ng puot. Ito ay puno ng luha at pagkilala. "Clarice, ikaw. Ikaw ba talaga ito? Patawarin mo ako. Ang tanga-tanga ko. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Huwag ka nang magsalita, Eros. Kailangan nating lumabas dito." Sa isang huling pagtatangka, gamit ang kanyang natitirang lakas, binuhat ni Clarice ang braso ni Eros sa kaniyang balikat. Ang kaniyang sugatang balikat ay nagdurugo ng husto dahil sa bigat ng asawa, ngunit hindi niya ito binitawan. Dahan-dahan silang naglakad palabas, nilalampasan ang mga bumabagsak na tabla ng kahoy at ang naglalagablab na mga kurtina. Nang makalabas sila sa mansyon at makatapak sa damuhan, tuluyan ng gumuho ang pangunahing bahagi ng gusali. Ang ingay ng pagbagsak ay tila isang malakas na pagsabog na nagpatahimik sa buong paligid. Humiga silang dalawa sa damuhan, humihinga ng malalim, habang ang mga bumbero ay nagsisimula ng dumating. Tumingin si Eros kay Clarice. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humaplos sa pisngi nito. "Naalala ko na ang lahat, Clarice. Ang bawat sandali. Patawarin mo ako. Mahal ko." Ngunit sa di kalayuan, nakita nila si Miranda na nakatayo. Ang kaniyang mukha ay puno ng matinding galit at pagkabigo. Hindi pa tapos ang laban. Ang apoy ay nagbigay ng pagkakataon para sa kanila. Ngunit ang batas at ang katarungan ay kailangan pa nilang harapin. "Hindi pa ako tapos sa inyo," bulong ni Miranda bago siya mabilis na sumakay sa kaniyang kotse at tumakas. Nakahiga si Clarice, ang kaniyang katawan ay nanghihina, ngunit ang kaniyang puso ay payapa. Ang apoy ay nilamon ang lahat ng kasinungalingan, at ngayon, ang tanging natitira ay ang katotohanang sila ay muling nagtagpo sa gitna ng abo
ng kanilang nakaraan. Ang hangin sa labas ng nasusunog na mansyon ay amoy abo at takot. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa pagitan ni Clarice at Eros. Hawak ni Eros ang kamay ni Clarice ng napakahigpit, tila takot na kapag binitawan niya ito ay maglalaho itong muli na parang usok. Ang mga bumbero at pulis ay nagtatakbuhan sa paligid, ngunit para sa dalawa, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Clarice, patawarin mo ako. Ang bawat sandaling itinaboy kita, ang bawat salitang mapait na binitawan ko, ang lahat ng yon ay pagsisisi na dadalhin ko habang buhay. Bulong ni Eros, ang kaniyang boses ay punong-puno ng pait. Ang kaniyang mga mata, na dati ay blanko at puno ng lason, ngayon ay nagniningning sa katotohanan at pagmamahal. Hindi sumagot si Clarice. Tinitigan lamang niya ang kaniyang asawa. Hinahaplos ang mga galos sa mukha nito. Ang bawat sugat na nakuha niya sa loob ng apoy ay nagiging marka ng kaniyang pagmamahal, isang patunay na hindi siya sumuko kahit kailan. Sa di kalayuan, nakita nila ang pagdating ng mga pulis. Ang mga dokumentong nakaligtas sa sunog ay sapat na upang ilantad ang lahat ng krimen ni Miranda. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga opisyal ang lumapit sa direksyon ng mansyon. Dala nila ang isang warrant of arrest. Si Miranda, na akala ay makakatakas gamit ang kaniyang kotse, ay hinarang ng mga awtoridad sa may gate ng subdivision. Ang kaniyang mukha na dati ay puno ng yabang ay napalitan ng takot at pagkabaliw. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Hindi niyo alam ang ginagawa niyo. Sigaw ni Miranda habang kinakaladkad siya palabas ng kaniyang sasakyan. Eros, Eros, sabihin mo sa kanila na mahal mo ako. Sabihin mo sa kanila na ikaw ang nagsabing gawin ko ang lahat ng ito. Dahan-dahang tumayo si Eros sa kabila ng kaniyang panghihina. Hinarap niya si Miranda nang may kalmadong mukha ngunit may matalim na titig. Tapos na ang lahat, Miranda. Ang lason na ipinainom mo sa akin ang siya ring lason na sumira sa buhay mo. Hindi kailanman magiging pag-ibig ang pagkontrol sa isipan ng ibang tao. Nakita ni Clarice kung paano unti-unting gumuho ang mundo ni Miranda. Ang babaeng akala niya ay reyna ay naging isang bilanggo ng sarili niyang mga kasinungalingan. Nang ikabit ang posas sa mga kamay ni Miranda, isang malakas na iyak ang pinakawalan nito. Hindi iyak ng pagsisisi, kundi iyak ng pagkatalo. Pagkatapos ng kaguluhan, dinala silang dalawa sa ospital para sa agarang gamutan. Sa silid na yon, kung saan dati ay naramdaman ni Clarice ang pinakamatinding sakit ng kaniyang puso, doon din siya nakaranas ng matinding ginhawa. Ang mga doktor ay nagkumpirmang unti-unti nang nililinis ng kaniyang sistema ang lason na naipon sa kaniyang katawan. Clarice, tawag ni Eros habang nakahiga sila sa magkatabing kama sa ICU. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Salamat sa hindi mo pagbibitiw. Salamat dahil ikaw ang nanatiling liwanag sa gitna ng madilim na kabanata ng buhay ko. Gagawin ko iyon ulit, Eros. Sagot ni Clarice habang dahan-dahang hinahaplos ang kaniyang buhok. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa isang aksidente o sa isang kasinungalingan. Ito ay nasusukat sa kung gaano kalayo ang kaya mong lakarin para sa taong pinangakuan mong makakasama habang buhay. Ang katarungan ay nakamit, ngunit ang tunay na tagumpay para kay Clarice ay hindi ang pagkakaaresto kay Miranda. Ang tunay na tagumpay ay ang makitang muli ang kislap ng pagkilala sa mga mata ng lalaking kaniyang pinakasalan. Ang bawat luha na pumatak sa kaniyang pisngi ngayon ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng pasasalamat. Ngunit alam ni Clarice na hindi pa tapos ang lahat. Ang paghilom ng mga sugat sa katawan ay madali. Ngunit ang paghilom ng mga sugat sa kanilang pagsasama ay mangangailangan ng mahabang panahon. Gayunpaman, sa gabing iyon, sa loob ng tahimik na silid ng ospital, naramdaman nilang dalawa
na kahit anong unos ang dumating, sila ay magiging matatag dahil ang kanilang pag-ibig ay dumaan na sa apoy at nagwagi. Ang hapon ay balot ng gininto ang sinag ng araw habang nakaupo si Clarice sa kanilang paboritong lugar sa hardin ng mansyon. Isang hardin na muling yumabong matapos ang trahedyang halos tumupok sa lahat. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak ay humahalo sa simoy ng hangin, isang kaibahan sa amoy ng usok at gamot na matagal nilang kinaharap. Dahan-dahang lumapit si Eros. Ang kaniyang mga hakbang ay hindi na kasing bilis ng dati dahil sa bahagyang pilay mula sa sunog. Ngunit ang kaniyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Umupo siya sa tabi ni Clarice at dahan-dahang inakbayan ito. Ang kaniyang kamay, na dati ay nanlalamig at malayo, ngayon ay mainit at puno ng pagmamahal. Natapos na ang lahat, Clarice, bulong ni Eros habang tinititigan ang dapit hapon. Si Miranda ay nasa loob na ng bilangguan at ang mga taong kasabwat niya ay humaharap na sa batas. Ngunit alam kong hindi sapat na sabihing tapos na ang lahat. Alam kong ang bawat sugat na iniwan ng mga nakaraang buwan ay hindi maghihilom ng mabilis. Tumingin si Clarice kay Eros. Ang kaniyang mga mata ay hindi nabalot ng pighati. Natutunan ko, Eros, na ang pagpapatawad ay hindi para sa ibang tao. Ito ay para sa ating sarili. Pinatawad na kita at pinatawad ko na rin ang aking sarili sa mga pagkakataong naramdaman kong wala akong silbi. Ang lahat ng nangyari ay bahagi na ng ating kwento. Isang kwento na mas matatag na ngayon dahil dumaan na tayo sa apoy. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang maliit at manipis na envelope ang inilabas ni Clarice mula sa kanyang bulsa. Ibinigay niya ito kay Eros. Nang buksan ni Eros ang envelope, ang kanyang mukha ay nagliwanag sa isang nangiting hindi pa nakita ni Clarice sa loob ng napakatagal na panahon. Iyon ay ang resulta ng isang pagsusuri, isang bagong simula na hindi nila inaasahan. Clarice, magiging 3 na tayo, wika ni Eros. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa tuwa. Ang mga luha ay muling pumatak sa mga mata ni Clarice, ngunit ito ay luha ng labis na kaligayahan. Ang kanilang tahanan, na halos maging abo, ay muli nang magiging pugad ng isang bagong buhay. Ang bawat hirap, bawat gabi ng pag-iisa, at bawat pagsubok ay nagbunga ng isang pag-asa na hindi na kayang nakawin ng sinuman. Sa huli, natutunan ni na Clarice at Eros na ang pag-ibig ay hindi lamang pananatili sa tabi ng isa't isa sa oras ng ginhawa. Ito ay ang paghawak sa kamay ng isa't isa habang tumatawid sa pinakamadilim na bahagi ng buhay nang hindi bumibitaw kahit patila guguho na ang mundo. Ang pamilya ay hindi lamang nakadepende sa yaman o sa pangalan, kundi sa katapatan, sa pag-unawa, at sa kakayahang magpatawad. Habang lumulubog ang araw, naglakad sila ng magkahawak kamay patungo sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang ay hakbang ng paghilom. Ang kahapon ay mananatiling alaala, ngunit ang bukas ay sa kanila na. Ang bawat pagsubok ay nagturo sa kanila na sa dulo ng bawat kasinungalingan, laging nananatili ang katotohanan na ang tunay na lakas ng isang tao ay nagmumula sa kaniyang kakayahang magmahal ng tapat. Kahit pa ang buong mundo ay pilit siyang ibinabagsak. Dito nagtatapos ang kwento ng isang pag-ibig na dumaan sa apoy at muling sumibol sa gitna ng abo, mas matatag, mas matapang, at higit sa lahat, mas buo.